Bago tayo magsimula sa content natin, ngayong araw na to, gusto ko lang kayong i-invite or baka gusto nyong mag-avail ng template bundle natin na editables for Canva. At napakadami ng nakalagay dito, no? Eto, nakikita ninyo sa screen natin, meron na siyang invitation, ticket invitation, at iba pa, mga notebook covers. Eto, lahat ng mga yan kasama dun sa pinaka-package natin na Canva template at bibigyan ko rin kayo ng 1 month Canva Pro. Pero anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Sobrang dami ko nang ginagawang content tungkol sa pag-maintenance ng mga printer ninyo. And syempre kahit papano as times goes by, may mga bago pa rin tayong viewers na napapadpad dito sa channel natin. Eto kasi yung mga isa sa mga napakahalagang bagay na dapat na malaman ninyo para sa inyong printing business or para sa mga printer ninyo. At huwag niyong panoorin yung video na to kung ayaw niyong makatipid ng 1,000, 500, 700. Dahil tinitiyak ko kayo na makakatipid kayo sa pag-maintenance basta marunong kayo sumunod sa mga itinuturo ko dito. And eto na nga mga tropa ko. May mga nakikita akong comment sa mga iba't ibang group na mga tungkol sa may printing business natin. And nakita ko nga yung isang comment na to. Sabi dito, patulong naman daw, 2 times na daw siyang naglinis ng waste pad and after daw niya nag-reset na rin daw siya, nag-refill na din daw siya ng ink nung isang araw and ngayon ayun pa din daw yung problema niya, may tumatagas na ink at pabalik-balik na naman daw, sobrang sayang ng mga papers at ink. Sa ink nung isang araw pa yan pero dami nang nawala sa kaka-head clean daw niya every 2 prints. Mga tropa, hindi yan mare-repair sa pag-head clean at pagre-reset at pag-clean ng waste pad ninyo. Panoorin nyo tong video na to, talagang makakatipid kayo at hindi ninyo to mai-encounter basta matutunan nyo etong maintenance natin na to. Eto mga tropa, yung usually na mai-encounter mo kapag hindi mo ginagawa yung maintenance na ituturo ko sa ngayong araw na to. At ganito ang mangyayari. At ang singilan dyan kapag pina-repair mo yan, 1,000, 1,500, 500, 700, pinaka worst case scenario, pagka nakatapat ka sa mga mambubudol or mga magagaling manguto na technician, yung mga mahihilig manguto ng mga walang alam. Sino yun? Eh di kayo, 'di ba? Kaya ako ginagawa yung mga vlogs na ganito para matuto kayo at hindi kayo mauto ng mga kung sino-sinong Poncio Pilato dyan. Kasi alam ko yung mga hard-earned money ninyo talagang pinaghirapan ninyo yan ng husto at syempre ayoko na ibibigay nyo na lang ng basta-basta yan at magugulat kayo, ay ganun lang pala yung ginawa nung isang tao na yon, ni-repair at sasabihin pa palit printer head, hindi naman pala talaga totally papalitan, 'di ba? Ito yung mga senaryo na malilinis mo yan, maayos mo yan, panoorin mo lang tong vlogs natin. At ito yung pinaka main issue din, ayan, kasama yan sa mga tatalakayin natin. Ito yung proof ko mga tropa, may nag-message sa akin na isang subscribers natin, nagtanong siya sa technician, ang tawag ko dyan yung mga technician, tumetechnique na mga technician sa mga walang alam para makasingil ng sobrang mahal, 'di ba? Sabi sa akin nung nag-message sa akin neto sa FB, pinorward lang niya sa akin to, taga-Taguig siya mga tropa, meron siyang pinagtanungan na shop sa Taguig. Sabi niya magpapa-repair daw siya ng Epson 5290. Bigla daw kasing nagputol-putol daw yung kulay pula na ink and original ink naman daw yung gamit ng tropa natin. And sabi naman nung technician, 1,250 yung pinakasingil nung technician. And sabi naman nung may-ari, yung nag-send sa akin ng message na to, bago pa lang daw nga yung printer niya, nakaka 200 pa lang daw yung print. And bumawi ulit yung technician, 750 na lang daw and hindi na daw i-reset kasi bago pa lang. So ayun na nga, nag-message sa akin tong tropa natin and tinuruan ko siya kung paano yung gagawin na ayos yung printer niya. Sa tuwa niya mga tropa, yung 750 na yan mga tropa ko, sa akin niya binigay. Legit mga tropa. Sa bad trip niya, binlock niya na yung kung sino man yung Poncio Pilato na yan sa Taguig na technician. Around Taguig, sa mga nasa Taguig dyan, mag-ingat kayo sa mga mapupuntahan ninyo dyan. Hindi ko na inilagay kung ano yung shop, baka sabihin nyo naman, naninira na naman tayo ng mga kumag na Poncio Pilato na yan. Pero anyway, maging silbing knowledge na lang din to or experience. Basta sundan nyo lang yung mapapanood nyo after ng video na to. Makakatipid talaga kayo ng todo. Pero
syempre bago natin simulan yung tutorial na yon, kailangan alam nyo muna yung mga gagamitin ninyo. Kailangan ninyo ng cleaning solution, merong mumurahin, eto yung nakikita ninyo, yung Kuyi, and makakabili na rin kayo niyan ng may kasamang syringe. Package na yan mga tropa, eto yung ginagamit ko dati. And na-discover ko rin etong medyo malaki na cleaning solution. So far, eto na yung ginagamit ko ngayon. Eto rin yung makikita ninyo na ginagamit ko na sa ngayon. So kung gusto nyo mag-avail ng mga ganitong produkto, nasa description yung pinaka-link kung saan dyan din ako bumibili. So, simulan na natin yung content natin na yun. May sinubukan akong bagong cleaning solution na nakita ko na available sa online. Ito yung aking gustong itry. Medyo malaki yung pinaka-size niya, parang around 500 ml. Itry nyo na lang din, and meron na rin siyang kasamang syringe. Kung bibili kayo mga tropa, nasa description yung link niya. And ito yung pinaka-printer ko. Kung nagtataka kayo kung bakit tumatagal talaga ng todo yung pinaka-printer ko, parang around 3 years or 4 years na rin ata to, or 5. Hindi ko na masyado malaman yung eksaktong date or eksaktong year kung kailan ko to binili. Pero ganito lang talaga yung ginagawa kong maintenance. Pinapatakan ko yung pinaka cupping station niya kung tawagin, at ginagamitan ko ng tissue. Hindi lang siya basta tissue mga tropa, ibang klase siyang tissue, ilalagay ko sa description para ganun din yung bilihin ninyo. Pinapatakan ko ng cleaning solution at pinupunasan ko, and ganun lang talaga. Pwede nyo siyang patakan din at ilagay ninyo dyan yung pinaka-printer head, mamaya ipapakita ko sa inyo. At eto talaga yung pinaka-importante. Kapag hindi kasi kayo nagpiprint sa mga printer natin, or madalas naman din kayong mag-head clean, ganito yung nangyayari. Nagkakaroon siya ng bubbles or hangin yung pinaka-damper natin. Hihigupan nyo lang to gamit yung syringe. Sa mga ibang brand ng printer, halos ganito din yung nangyayari. Lalong-lalo na sa mga Canon printer. At ganito rin yung gagawin ninyo sa mga Canon printer kapag nakikita ninyo yung mga hose nya ay putol-putol or nagkakaroon ng bubbles. Kasi yung mga Canon printer, usually yung pinaka-hose nila ay transparent. Unlike dito sa pinaka-Epson, kung makikita ninyo, hindi natin nalalaman yung pinaka-ink niya dun sa hose niya dahil kulay puti, hindi siya transparent. Sa HP, madalas na nagkakaganito rin, at lalong-lalo na sa Canon. So, ganito lang din yung pinaka-gagawin ninyo doon. Yung pinaka-butas nung damper, hihigupan ninyo. So, sa mga naka-HP, sa pagkakaalam ko, halos ganito lang din yung gagawin ninyo. Pero sa Canon, ganito din. Pero sa Canon, pinaka-mismong hose yung hihigupan ninyo. Kasi syempre yung mga HP, Canon, meron silang tinatawag na cartridge. Yung pinaka-kanilang damper, nandun na din mismo yung pinaka-printer head. Ito lang yung kinagandahan sa Epson, napakadali niyang gawin. As in, kahit grade 1 kaya mo tong gawin mga tropa, or at least grade 3 ka. And kung hihigupan mo gamit yung syringe, make sure na iba-iba yung syringe na gamit mo. Sobrang mura lang naman yan. And para hindi ka mahirapan, dapat naka-open din yung pinaka-ink tank kung saan nilalagay mo yung pinaka-ink. Para naman ma-adjust mo etong printer head, merong tong mga mechanism sa gilid niya. Hanapin mo na lang. Eto rin, lilinisan din natin to. Eto kasi yung mga pinapatakan ng mga ink. Lalong-lalo na kapag ka nagbo-borderless ka, napapatakan talaga to time to time. And napakadali lang din naman linisan yan kung nai-experience ninyo na bawat edge ng inyong mga photo paper, vinyl sticker, may mga ink. Dito kasi nanggagaling yon. Sumasabit yung pinaka photo paper ninyo or vinyl sticker. Ayan o, hindi yan tuyo mga tropa, medyo mabasa-basa yan. Kasi medyo marami akong pinrint during this time. Ayan o, pupunasan nyo lang yan mga tropa. Sobrang dali lang naman yan, at sobrang dali lang din naman buksan ng printer natin na Epson. Eto talaga yung pinaka-gusto ko sa Epson. 3 or 5 lang yung pinaka-tornilyo niya. Syempre, alam ko naman marunong kang pumihit gamit yung mga Phillips screw, yung screwdriver natin, 'di ba? Napakadali lang 'yan. And hindi ko sure kung madadalian kayo sa mga brother printer, kasi ayan talaga yung pinaka-ayokong printer, yung brother. Sobrang hirap talagang bulat-latin yan, hindi kagaya na itong Epson. Sobrang dali lang. At eto nakikita nyo, waste ink pad din ang tawag dyan. Ayan, pupunas-punasan nyo lang yan. As in, para malinis siya. At mawawala na yung mga ganitong issue after na magawa nyo tong maintenance na to. Ganyan lang talaga yung ginagawa ko, kaya tumatagal yung printer ko kahit na pigment ink yung ginagamit ko, and kahit na hindi ako madalas nagpiprint.
Eto pa mga tropa, no, kung meron kayong pinaka-external waste ink tank na tinatawag, hihigupan mo yung pinaka-syringe na nagdudugtong dun sa pinaka-waste ink tank. Make sure kung gumagamit kayo ng pigment ink, dapat meron kayong external waste ink tank. At papatakan nyo palagi etong damper para hindi natutuyuan ng pinaka-ink. Kasi yung pigment ink, iba yung consistency niyan, napakabilis niyan matuyo. Kapag kasabihin natin 1 linggo ka lang hindi nag-print, maaaring masira or matuyo yung pinaka-ink dito. Kaya naman ginagawa ko talaga na palagi kapag ka mag-out of town ako, sabihin natin 2 weeks or 1 week akong wala sa amin, binababadan ko yung pinaka-printer head. Etong pinupunasan ko, papatakan ko lang yan ng pinaka-cleaning solution na binili natin. As in ganito lang, wag sobrang dami. As in wag sobrang dami, pero after neto punasan nyo muna yung pinaka final, eto na yung bababadan ninyo. Wag sobrang dami, tapos ilalagay nyo na dyan yung pinaka printer head natin and pwede na kayong lumaya sa inyong bahay. At least 1 week or 2 weeks yung itatagal. Pagkatapos nun, pagka uwi ninyo, pwede kayong mag head clean lang kahit 2 and magprint na kayo ng magprint ng full color para mawala yung pinakabara at ayos na yon. So ganun lang, ito lang yung ginagamit ko, tinitiyak ko kayo na makakatipid talaga kayo 100%. At lagi kong sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo, sarili lang